Welcome sa Philippine Island Weather Update. Narito na ang Bagyo Update today. Ito ang si Toraji o dating si Nika ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng hapon. Ito namang minomonitor nating si Severe Tropical Storm Ophel. Kaninang alas 4 ng hapon ay nasa may layong 780 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 115 kilometers per hour kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Yung update nga natin kay Tropical Storm Toraji at Tropical Storm Manny sa mga susunod din nating mga slide. Ito naman yung nakikita natin na magiging track ni Ophel. So, inaasahan nga natin na posible na siyang maging typhoon category tomorrow evening o hindi kaya Thursday early morning. So, yung pinakamalakas niyang intensity ay posible kapag ka-landfall netong si Ophel at nakikita nga natin na posible ito mag-landfall sa may northern or central Luzon this Thursday afternoon or evening. Sa posibleng ang tahakin ng mga lugar netong si Ophel, dalawa yung nakikita nating senaryo. Yung isang senaryo ay posibleng mas bumaba pa yung kanyang track at posibleng tumawid sa may northern Luzon area. O yung pangalawa naman ay susundan niya itong nilabas nga nating forecast track at magre-recurve at dadaan sa may Cagayan, Batanes, Babuyan area. So, lagi pa rin tayong makiantabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Saan naman din natin yung mga bugso na mga malalakas na hangin bukas sa may Catanduanes. Sa Thursday naman sa may Batanes, Quezon kabilang ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes, and by Friday, mga bugso na malalakas na hangin outside sa mga meron tayong signal sa Isabela at northern portion ng Aurora. Ang signal number 1, posible nating itaas this late evening o hindi kaya tomorrow early morning. And during the passage of Ophel nga, ang pinakamataas nating signal na pwede natin itaas na nakikita ay posibleng umabot ng signal number 4. So may kita nga ulit natin sa track na halos lalapit na naman sa may northern Luzon area, kaya kahit nga nabanggit na nga natin nakalabas na si Nika na sa ating Philippine Area of Responsibility, kailangan pa nga rin natin mag-ingat dahil lalapit na naman itong si Ophel sa may northern Luzon area at posible magdala pa rin ng mga malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan. Dito naman tayo sa mga malalakas na pag-ulan. Ito naman ay caused by Bagyong Ophel. So heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan, posible sa may Isabela. So kapag 100 to 200 millimeters of rains, inaasahan natin ano ba yung mga posibleng mangyari. So numerous flooding events likely, lalo na sa mga urbanized, low-lying or sa mga malapit sa river channel. At yung landslide, likely in moderate to highly susceptible areas. Moderate to heavy naman ng mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters, sa may Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. So ano inaasahan natin kapag moderate to heavy yung mga pag-ulan? So localized flooding possible sa mga urbanized, low-lying or near rivers at landslide possibly in susceptible na mga areas. And inaasahan nga din natin Thursday afternoon until Friday afternoon, meron na nga tayong inaasahan na mga intense to torrential rains caused by Bagyong Ophel. So intense to torrential rains posible sa may Cagayan, pati na rin naman sa may Isabela. Kapag intense to torrential rains, widespread na incident ng severe flooding at landslide ang inaasahan natin. Samantalang heavy to intense naman sa may Batanes, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. At moderate to heavy na mga pag-ulan, posible sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. So, kagaya nga na nabanggit natin, yung mga kababayan natin sa may Northern at Central Luzon, hindi pa rin pwedeng maging kampante sa paglabas ni Nika dahil may papalapit pa nga rin tayo na si Bagyong Ophel. At ito naman yung storm surge warning, naglabas ulit tayo ng storm surge warning number 1, ito ay para kay Bagyong Ophel. So merong minimal to moderate risk ng storm surge in the next 48 hours dito sa may ilang bahagi ng Aurora, sa may Isabela at ilang bahagi nga ng Cagayan.
So ano mga recommended actions sa may mga storm surge warning? So stay away from coast or beach, cancel ang maritime activities at lagi pa rin maki-update sa Pag-asa. Ito naman, yung update kay Nika, or ito ngayon ay si Toraji, nung nakalabas na siya ng ating Philippine Area of Responsibility, siya na si dating si Nika. So location niya as of 4 p.m., nasa 365 kilometers west of Calayan, Cagayan, nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour, malapit sa sentro at bugso up to 105 kilometers per hour, kumikilo sa direksyong northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. And eto ngang si Toraji, nasa labas ng ating PAR. Meron din tayong minomonitor na si Tropical Storm Manny. Ito ay nasa labas din ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ngang si Manny, kaninang alas 3 ng hapon, nasa layong 2,495 kilometers, silangan ng southeastern Luzon, nagtataglay ng lakas na hangin na 75 kilometers per hour at bugso na abot sa 90 kilometers per hour, kumikilo sa direksyong Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Etong si Manny ay hindi nga natin tinatanggal yung possibility na ito ay papasok na ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Pag ito ay pumasok ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Pepito. Ito naman yung track nga netong si Bagyong Toraji na dating si Nika. So inaasahan nga natin at around Thursday evening o kaya Friday early morning, posibleng humina na itong si Nika at depression category na siya. And by Friday afternoon or evening, isa na lamang siyang low pressure area. Although wala nang malalakas na hangin or wala nang tropical cyclone wind signal itong under kay Toraji na dating si Nika, meron naman bugso na malalakas na hangin ngayong araw sa may Batanes at sa may Babuyan Islands. Wala na rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. Subalit sa paglapit nga nitong si Ophel, posibleng magtaas ulit tayo ng mga gale warnings, posible sa may silangang bahagi ng Northern or Central Luzon or sa silangang bahagi rin ng Luzon. So palagi pa nga rin tayong mag-aantabay ng update na galing sa Pag-asa. Kakibat nga nitong paglabas ni Nika ng ating Philippine Area of Responsibility, naglabas na din tayo ng final storm surge warning para kay Bagyong Toraji na dating ang si Nika. Pero kahit nag-final na tayo ng storm surge warning kay Toraji or dating si Nika, meron pa nga rin tayo, kagaya nga ng binanggit natin kanina, storm surge warning para naman kay Ophel.